Bias and hidden agenda. In the beginning, ito po yung tinatawag natin na New Kingdom's Translation. Ginamit po sa salitang iga. Doon po sa, kung alam po yung Queen James Version. No? Doon sa Leviticus 18 verse 22, dinagdag po niya yung in the temple of Moloch. Pero doon sa King James Version, kung compare po na doon, sabi po, thou shalt not lie with mankind as with the womankind, it is abomination to the Lord. So, ibig sabihin, para po i-advance po yung tinatawag na concept ng LGBT at ipasok sa Biblia, sabi po nila, nagamit nila yung QJB, no? Yung Queen James Verse, sabi po na, bawal lamang makipagsiping ang lalaki sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae, kung ito'y gagawin mo sa harap ng Diyos-Diyosan. Para po patunayan yung kanilang sinasabi. Okay? Yan po ay hidden agenda po. So, ito po yung preface galing po sa NIV. Mayroon pa po mas magandang wording dito, hindi ko po makakita yung file ko. Sabi po ito sa ano ng NIV, this breadth of denomination and theological perspective help to safeguard the translation from sectarian bias. So alam po ng mga translator na lahat ng mga translation merong mga sectarian bias, merong mga hidden agenda, merong mga pagkakamali. Kaya nga sabi po, no translation is perfect. No translation is inspired by God. Wala pong translation inspired by God. Ito po may mga kamalian. Pero sa Biblia po natin makikita ang inspired word of God. Okay? Every translation has deficiency with some of its texts. Its translation must make be biased and has hidden agenda of its translators. Okay? Ngayon, meron lamang po tayong 3 options. Sa mga bagay po na ito, nakikita po natin. Meron po nagsasabi, ako ay King James Version lang, ako ay American Version, ASB lang ako NIV lang ako. So and so. Meron silang preferred. No? Pero tandaan po natin, meron po tatlong option. Una po, accept a translation in the current form based on historical evidence. Kung pag-aaralan po natin. Accept a translation in its current form based on religious application and belief. Or third, accept a translation in its current form based on historical evidence and religious affiliations and belief. So ito po yung kondisyon ng mga tinatawag natin translation. So, ngayon po meron po tayong idea kung ano pong meron sa translation natin. So dito po nakikita po natin na ang trabaho po ng isang mangaral hindi po simple. Napakabigat po. At hindi po pwede na ang mangaral ay tatamad-tamad sa pag-aaral. At kayo po, meron po tayo ngayon, meron na po tayong foundation na magtanong po tayo sa ating mangaral, pwede po natin sa tanongin, Brad, bakit ginamit mo yung sa alin ng Biblia na yan? Anong dahilan ba't siya ginamit ko? So, pwede po natin siyang hingan. Next explanation. Bakit mo ginamit yan? Lalo na po pagdating po sa mga critical. So, sa bagay po ito, maraming salamat po. At sana po ay pinapulutan po natin ang aral. So, naging mabilis po yung ating kalakihan sapagkat ito ay overview lamang. So, sana po sa susunod na pagkataon, magkaroon po tayo ng malalim ang pag-aaral po sa atin. Maraming salamat.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa oras at araw po na ito ay ako yung naatasan para sa sermon natin. So, nung mga nakaraang linggo, nakita natin si Brother Nicky yung tumayo. Ganun yung naging program, yung naging setup. So, ngayong linggo ay ako yung naka-assign sa sermon. Mabilisan lang ito. Para doon sa paksa na tatalakayin natin sa oras na ito ay may titulong Only Trust God. At ayon sa Isaiah chapter 12 verse 2 nakalagay dyan, God is indeed my salvation. I will trust and won't be afraid. So yun yung nakalagay sa Isaiah chapter 12 verse 2. So balik natin sa title. Bakit ko inilagay yung only trust God? So nilagay ko yan because I believe and we believe that yung tiwala na binibigay natin sa ibang tao ay nagbabago yun. So yung tiwala minsan natin sa ibang tao base sa sinasabi nila, nagbabago. Kasi yung mga sinasabi ng tao, it's either opinion o yun ay galing sa kanilang sariling pag-iisip na pwede magbago anytime. Yung tiwala sa Diyos na binibigay natin, nagbabago ba? Hindi. Kasi yung tiwala na binibigay natin sa Diyos ay may kakambal yun palagi na pananampalataya. Ibig sabihin lang, yung trust, ay kasama yun palagi yung salitang faith. Bakit? Kasi hindi naman tayo nananampalataya kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, tama? So ganun po. And then hindi din naman tayo mananampalataya kung hindi tayo naniniwala at nagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin lang, magkasama yung dalawa na yun kasi yung pananampalataya at yung pagtitiwala sa Diyos kapag isinabay natin yan, ibig sabihin tayo yung Kristiyanong masasabing nagbubunga. Tayong Kristiyanong hindi lang nandito sa loob ng sambahan tuwing linggo para makinig, paglabas, lalabas na sa kabilang tenga. At pinaka-worst pa doon, hindi natin na-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Aminin man natin sa hindi, may ibang mga sekta na katulad nating panreliyon na nakikita natin linggo-linggo sa loob ng pananampahan, pero makikita natin minsan sa labas, hindi sinasabuhay yung aral. Kaya yung tiwala ay masasabi ko o masasabi natin na sa Diyos lang yung totoo. Kasi nga sabi doon sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So sa pagpapatuloy, ayan, sa Isaiah chapter 12 verse 2. So nakalagay dyan, ang Diyos ay aking kaligtasan, ako'y magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit, at siya ay naging aking kaligtasan. Yun nga, ganun din sa John 14 verse 6 na ang Diyos ang katotohanan. Kaya yung pagtitiwala ay sa Diyos dapat natin ibinibigay ng buong puso. So dito pa sa aklat ng Proverbs chapter 3 verse 5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Verse 7, pagpapatuloy, huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka.